Ito yung oras na ayokong dumating. Yung makikita ko ng harapan ng Raider na hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko, kung magagandahan ba ako o hindi. Parang isang babae na crush mo for quite some time ay hindi na kayo nagkita, at nung nagkita kayo uli, puro tagyawat ng muka ng crush mo. Ganon ang disappointing factor na nangyari dito sa nakita ko sa Raider ko. Para siyang nagkabukol, nagkasis na kailangang operahan, na kung hindi maooperahan ay mauuwi sa malalang sakit at tuluyan ng mamamaalam, na siguro naman ay hindi natin gustong mangyari. Buti na lang meron pa rin isang Raider dito na ganun pa rin ang forma, hindi inalis yung Raider R150 yung dating version. Itong version na to mala Indian concept dahil sa pagkalapad-lapad ng mga turning lights na napaka-disappoint talaga, lalo na sa mga tumitingin ng motor. Medyo keen tayo sa pagtingin ng motor at tinitingnan natin maigi yung tindig dahil reflection din yan kung ano tayo sa community ng mga Raider. Kung medyo baduy ka, ganun din ang tingin sa'yo. Kung anong motor mo, ganun din ang tingin sa'yo ng mga community ng mga motor. Kung conforme na lang, kung magkakasama kayong mga baduy, walang problema doon. Yung nga lang, dito sa bansa na puro panlalait, mapanlait ang mga tao at mahilig sa magagandang motor, tingin ko hindi maging standout to kung hindi mo i-modified ng gusto ang kanyang headlight na pagkalapad-lapad, at pag tinignan mo sa side view, parang nabunggo. Ito yung version na keyless, may sleeper clutch, meron din po yung ABS o anti-lock braking system para sa mga kamote rider na medyo aanga-anga na baguhan, na gustong maging maangas pero matatakutin at magugulatin. Ito yung para sa mga rider na kailangan i-connect yung cellphone mo, baka mag-chat si mama at bigla kang pauwiin at magalit. Ito na yon. Ito na nga ang henerasyon na kung saan papangitan ng labanan. Kumbaga papangitan na, paduwagan pa. Ito yung henerasyon na kailangan mong intindihin ang pangangailangan ng consumer kesa sa pangangailangan ng iyong ego. Ito ay panahon na hindi na sa pabilisan. Ito yung panahon na kailangan mong ibigay yung hilig ng mga Gen Z, na kung saan tayong nakaranas ng simulat sa pool pa lang ng Raider. Ang hitsura at history nito papunta sa generation papunta ngayon talaga namang napakagaganda ng forma, at bigla-bigla na lang may dumating na isang malashrek na forma na kung saan nahaluan na ng Indian concept. Minekis-mekis na nila uncle, yung tipong may mala jigsaw ka na, may Fury ka pa, tapos may Raider ka pa. Eto na nga ang kinalabasan ng Raider ngayon. Super disappointing para sa akin na naghahangad ng isang magandang mukha ng isang Raider. Hindi naman natin pwedeng sisihin ng Suzuki Philippines dahil nagbabase lang naman sila kung ano yung lalabas sa ibang bansa. Ang sisihin lang nila dito yung mga designer, yung gumawa ng disenyo na ito na pwede mo nang ihambing sa Navi ng Honda. India talaga, halos iisa ang disenyo ng Navi. Kung paano nakalawit yung mga turning lights, ganun din, parehas lang. Indiano makina, Indiano rin ang disenyo. Isa pa sa disappointing factor ng motor na ito, nilagyan siya ng compartment sa harapan para magkaroon ng extra compartment. Pero sa kasamang palad, mas pinaliit po ito sa bagong Raider ngayon. Anong sense na pinalapad mo, nilagyan mo ng kuba ang iyong Raider na sana itangki ang inilagay mo para mas tumaas ang gas tank, pero ang inilagay mo isang mas maliit pang compartment kesa sa nauna. Saang utak nakuha itong ganitong ideya na kung saan magcha-charge ka ng cellphone mo pero nakalabas pa rin ang cellphone mo, hindi mo mailagay sa loob. Mas malaki pa yung dating compartment at kasya ang cellphone dito sa lumang compartment, at disusi pa yan. Isa pang disappointing factor ng motor, malinis sa bandang ilalim ng makina. Napakagandang tingnan, pero ngayon may makikita kang lagayan ng sunlock sa ibaba na pag tinamaan ng maliit na bato yan at nabutas, sigurado overheat ang mangyayari sa motor mo. May sariling disenyo ang dating forma, pero ngayon jigsaw na ang muka na may nakalawit pa. Sa tagal ko nagre-review ng Raider 150, lagi ako nakakakuha ng matataas na views dito
dahil napakaraming nag-iibig ng motor na ito. Ang hiling ng mga followers natin at subscriber, baka pwedeng i-upgrade ang motor gawing ABS. Yes, ABS na nga yung ngayon. Baka pwedeng gawa ng sleeper clutch. Meron ng sleeper clutch. Baka pwede ako makapag-text sa jowa ko kahit naglo-long ride ako. Yes, may phone connectivity na rin ito at pwedeng mamatay ang motor pag naka 60 degree o automatic mamamatay. Kumbaga meron siyang tinatawag na bank angle sensor para maiwasan yung mas malala pang disgrasya pagka na-disgrasya ka. Wag naman sana. Ang gusto ng mga rider na yan, iikabit yung mga specs na yan sa lumang version na model o yung Raider R150 na meron tayo dati. Hindi yung ngayong forma na iba sa looks nila. So hati pa rin po ang opinion ngayon ng mga Raider fans kung kukuha ng Raider na ito na bagong forma, o pwede rin kumuha sila ng bagong version ngayon pero yung headlight pati yung mga turning lights na nakalawit alisin nila, imo-modified para makuha lang yung specs na kagaya ng sleeper clutch, ABS at phone connectivity. At marami ring sabi-sabi ngayon na ito na nga ang downfall ng Raider simula nang inilabas itong bagong version sa Vietnam. At 3 araw nga lang inilabas sa Pilipinas. May isang kulay pa to na green, apple green, baka mas magustuhan nyo. Pero para sa akin, pass muna ako. Kung may pera ko ngayon at may pambili ako ng Raider, kukuha ko yung dating version. O kaya naman kukuha ko ng bagong version ngayon, ipapalit ko yung headlight ng lumang version. Tanggalin ko yung mga turning lights, ganun lang simple. Yun nga lang, gagastos ka. Tayo mga Pinoy, kuripot pa naman tayo. Gusto natin pagka nakuha natin yung motor as is, may forma na, nandyan na lahat, wala ka nang babaguhin, pwede mo pang araw-araw, di ba? Gagamitin mo na, pangkalahatan na yon, pantindigan mo, pang forma, pang chill ride, pang lahat na.